Hello, grade 2. Let us have our civics lesson number 2. Okay, so now we're done with our learning about the yamang lupa and yamang tubig, yung mga likas na yaman or natural resources. So, ang sunod nating lesson is paano natin papangalagaan ang ating mga likas na yaman. Okay, so ang Pilipinas ay mayaman sa natural resources. So yung mga tao, lahat ng halos ng mga most of our needs comes from the tubig and lupa. So katulad ng food, clean water, yung clothes natin, at iba pang mga produkto na nakukuha. So, ang likas na yaman sa mga ilang komunidad ay nasisira na. Bakit sila nasisira? Dahil pinapabayanan, inaabuso ng ibang tao. So, ang sobrang pagkuha ng mga ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng kalikasan. Kaya nga sinasabi na kapag lahat ng sobra ay masama. So pag sobra kang kumuha ng isda, masama din yun sa dagat. Sobra kang kumuha ng puno sa kagubatan, masama din yun para sa atin. At sino ba ang namumroblema kapag dumating ang mga kalamidad pag pinutol natin mga puno? Sino ba namumroblema? Di ba tayo din? Kasi nagkakaroon ng mga pagbaha. So ito yung mga dahil sa sobra natin, pagmamalabis natin, ito yung mga nangyari. Pagkalaso ng yamang tubig na lalason, pagkakalbo ng kagubatan, pagkaubos ng sustansya ng lupa, pagkasira ng mga corales, pagdumi ng hangin at pagkaubos ng buhay ilang at iba pa. So ano ba yung sanhi, cause, and ano yung bunga? So ang sanhi na yon ay ang urbanisasyon. What is urbanisasyon? Ito yung ang komunidad na sakahan, dati siyang sakahan, mga rice fields, nagiging subdivision. So dahil ginawa siyang subdivision or ginawa siyang mall or park or amusement park, maraming halaman, puno ang pinuputol. Okay? Dahil from the, maraming hayop yung nawawala ng tirahan. Kasi naputol yung puno, doon nakatira yung mga hayop, mawawalan sila ng tirahan. Nagkakaroon ng kakulangan sa pagkain. Kasi nga, dati siyang rice fields, ginawa ng subdivision ngayon, konti na lang yung mga harvest na rice. Kasi naging subdivision na siya. And then, nagkakaroon ng pagbaha. Oh yes, kasi pinutol yung mga puno. So from this to this. Tingnan nyo. And then yung mga puno doon, wala na. 'Di ba? Okay. So yan yung urbanisasyon. Galing sa sakahan, naging mga bahayan. Okay? So yan yung unang dahilan. Okay, ano pa? Pagmimina. Okay? Dahil sa pagmimina, pinuputol yung mga puno sa bundok, hinuhukay yung mga lupa, at kinukuha yung mga mineral. Dahil sobrang ginawa natin yan, nasisira yung kagubatan, nalalason yung ilog. Okay, dahil sa mga chemical galing sa pagmimina. So, marami talaga nagpo-protest kapag dun sa isa lugar nila, merong magmimina. Maraming nagpo-protest kasi alam nila kung gaano ito kasama para sa isang kalikasan, para sa ating kalikasan. And then, kapag merong pagmimina sa inyong lugar, nawawalan kayo ng malinis na tubig. Okay, next. At nasisira ang mga palayan dahil nga nauubos yung mga tubigan. Ayan. So, tingnan nyo dati, ito, nung 2009, ganyan siya ka-green. Okay? Ang daming puno. Ngayong 2019, ito na siya. Okay? Kasi nagmina dun sa bundok na yan. Okay? Ilan lang years? 10 years lang. Okay? So, tingnan nyo naman ang nangyari. Okay, next. Pagtotroso. Ang pagtotroso, yung nagkakat ng trees.
So walang tigil na pagputol ng puno sa kagubatan. Kapag ginawa yan, nakakalbo ang kagubatan, nawawalan ng tirahan o namamatay yung mga hayop sa kagubatan, nagkakaroon ng pagbaha, at nawawalan ng supply ng tubig dahil sa pagkawala ng mga puno, at nagkakaroon din ng pagguho ng lupa. So ito naman ngayon, from this to this. Kasi nga, pinutol ang puno. Okay, next. For pagtatapon ng mga pabrika ng maruming tubig sa mga ilog, lawa at dagat. So itong na to, chemical na to, yung mga galing sa factory, galing sa pabrika, yan. Diyan nila pinapaanod sa ilog, minsan sa lawa at minsan ay sa dagat. Kapag ginawa yan, anong mangyayari? What is the result? Magiging marumi yung anyong tubig, malalason yung mga isda at halamang dagat at iba pang yamang dagat. At worst, kapag nakain nyo pa yung isda na may lason, magkakasakit kayo or else mamamatay. Next, overfishing. Anong ibig sabihin ng overfishing? Sobra-sobrang paghuli ng isda at iba pang pagkaing dagat. Kapag sobra-sobrang pagkuha nyo, mauubos ang mga isda at mga pagkaing dagat dahil hindi sila nagkakaroon ng pagkakataong mangitlog at magparami. So ayan, kahit super liliit pa, ang hindi lang yan yung huli ni Ram, marami silang hinuli. And then, tingnan nyo, gumagamit sila ng maliliit na fish net. Yung ay ng fish net, super liit. Kaya kahit maliit pa, baby fish pa, nakukuha na sila. So dapat merong katamtaman lang na laki para yung mga maliliit ay hindi madadala sa pagningisda. Kasi kawawa sila, tingnan mo, namatay na sa halip na mabuhay pa. At sila, ang dami nila laging kinukuhang isda. And then, kawawa yung mga maliliit pa. Hindi na nagkaroon ng time na lumaki. Okay, next. Pagkuha ng mga korales sa dagat. So, ayan yung mga korales. Pag kinuha natin yan, andyan yung mga maliliit na isda. So, pag kinuha natin yan, mawawala na ng tirahan yung mga isda. At dito din, nangingitlog yung mga isda. So, dahil dyan, pag kinuha natin yan, wala na rin pag-iitlogan yung mga isda. At pag nagkakaroon din ng pagguho ng lupa sa mga baybayin. And next, maling pagtatapon ng basura. So, ayan. Pag hindi natin tinapon ang basura sa tamang lagayan, hay nako, mapupunta sa mga ilog. Kahit pa yun tinapon nyo sa lupa, sa lupa, tinapon nyo, pag nadala ng baha, punta sa ilog. Pag hinangin, mapupunta rin yan sa mga dagat. Okay? So, dapat ay sa loob ng basurahan ilagay ang basura. Kapag tayo ay hindi nagtatapon ng maayos, anong mangyayari? Magiging marumi ang ating paligid at magkakaroon tayo ng magkakaroon ng polusyon sa mga tubig at hindi na natin ito mapapakinabangan. Okay, now, ano yung mga gagawin natin para hindi mangyari ang mga yan sa ating likas na yaman? Una, lupa muna tayo. Anong gagawin natin? Anong pangangalaga ang gagawin natin sa mga anyong lupa? Una, gawing malinis ang kapaligiran. So, pag may nakitang basura, pulutin. Ang inyong tapat ko, linis ko, dapat ay nililinisan. Okay? May programa ang ating barangay, ang ating pamahalaan sa tapat ko, linis ko. Okay, next. Iwasan ang pagtapon ng basura sa paligid. Okay, anong mangyayari? Mapupunta sa tubigan, nakakalat sa may mga kalsada. So, dapat laging itapon ang basura sa tamang basurahan. Next, number 3, panatilihing mataba ang lupang tinatamnan. So, paano paano maging mataba yung lupa nyo? So, eto yung mga nabubulok. Okay, yung mga dahon, mga balat ng saging, balat ng mga prutas, yung dulo ng gulay, yaan,
ay ilalagay nyo gagawa kayo ng compost pit. Merong isang magbubungkal kayo, tapos ilagay nyo dyan, papatabain nyo yung lupa nyo. Okay, so ito yung kanilang compost pit. Naggawa naman sila ng box yung sa kanila. Yung sa iba ay cemented yung sa kanila, made of cement. Yung iba naman, naghuhukay lang sila. And yung iba naman, katulad ng sa amin, ang ginagawa namin is, nilalagay namin dun sa yung mga basura namin na ganyan, na nabubulok, nilalagay namin dun sa kung saan meron kaming mga plants. Okay? Para tataba yung lupa doon. Okay? So next, pwede rin naman na yun nga, magpa-compost pit muna, and then yung compost pit na yun, gagamitin nyo naman yun para sa sunod nyong garden. Okay, next. Gamitin muli ang mga basurang hindi nabubulok. Okay, katulad dito, plastic to, hindi to nabubulok. Years pa ang bibilangin nito bago to mabulok. Kaya, instead niya itapon, gawin nating mas mapapakinabangan. Pwedeng gamiting water bottle ulit. Pwede naman natin gawing marami pang ibang pwedeng gawin sa mga bagay na hindi nabubulok. At kung wala naman kayong idea kung hindi nyo alam kung ano pa ang pwedeng gawin, meron tayong sa mga basurahan na nakalagay dyan, dapat ay plastic. So yung mga bottles na plastic doon ilalagay, yung mga babasagin na bottles doon ilalagay, yung mga metal dito lang ilalagay. So para sama-sama sila. At yung mga garbage collector ay alam nila kung na ang gagawin sa mga iyan. Okay, next. Ito yung sabi ko kanina. Makiisa sa programang tamang paghihiwalay ng basura. So, dapat isi-segregate ang mga basura. Kapag paper, hindi yung paper, plastic, glass, metal, sama-sama sa isa. Hindi pwede. Lahat, pati yung nabubulok nandun. Naku po, hindi yun pwede. Dapat ang lahat ng papel magkakasama, lahat ng plastic magkakasama, lahat ng glass, yung mga nababasag magkakasama, at itong mga metal magkakasama. Para yung mga garbage collector, pag kinuha na yan, madali na lang yung kanilang gagawin. Okay, next. Magtanim ng mga halaman at punong kahoy. So, eto dapat ay makiisa tayo sa pagtatanim ng mga halaman at punong kahoy para maiwasan ang pagbaha at para magkaroon tayo ng malinis na hangin. Okay, pag maraming puno. Next, makiisa sa proyekto ng pamahalaan laban sa bawal na pagtotroso. Okay, illegal logging. So, dapat kapag may nakita kayong sign na ganito, ibig sabihin bawal magputol ng puno. Dun sa lugar ni na Teacher Bell, kami yung nagtanim, it's our land, we planted it, and then lumaki na siya. So we're gonna use it to make something new, yung parang magawa kami ng table. Pero hindi namin siya pwedeng i-cut ng basta-basta. We need what's this? Dapat ay meron kami ng confirmation from our local municipality na pinapayagan kaming putulin yung puno namin. Di ba? Sa amin na yun, pero kailangan pa ng confirmation na pinapayagan kami na putulin yung tinanim namin puno. Okay? So, ganun dapat. At so, lalo na kung hindi natin siya itinanim. Di ba? Maraming dapat gagawin bago ka maalaw makapagputol ng puno. Okay, next. Iwasan ang panguhuli or pamamaril ng mga ibon or hayop sa kagubatan. Kasi nga, marami nang namamatay ng mga hayop, lalo na yung mga endangered species. Yung mga konti na lang sila, pero dahil katuwaan mo lang, gusto mo lang magpatay ng ibon, papatayin mo, hindi naman yun pwede. Okay po? So, dapat iwasan yan. So, alam ko naman, hindi nyo pa ito gagawin, pero dapat paglaki nyo, iwasan nyo din to, pati itong pagtutroso. Okay? Dapat gagawin nyo to lahat sa inyong paglaki. At ito namang pagtatapon ng pagtatanim, pwede nyo na itong gawin dyan sa bahay nyo. Ito namang pag-segregate ng basura, pwede kahit hindi pa kayo malaki, alam nyo na to, pwede kayang-kaya na to. Okay? And yun, pagtatapon ng basura at paglilinis ng kapaligiran. Okay, next.
punta tayo sa yun yung para sa yamang lupa. Punta naman tayo sa yamang tubig. So, paano natin mapapangalagaan ang mga anyong tubig at ang mga yaman nito? First, magtipid ng tubig. Hindi natin alam, wala na tayo sa sunod. Pag aksaya tayo ng aksaya, mauubos na ang ating mga tubig. Naalala ko dati, nung bata pa si Teacher Bell, kapag nung elementary pa ako nun, elementary pa kami, pumupunta kami sa ilog, tandang-tanda ko pa, na nakakatalon pa kami. So, galing dito sa mataas na place, from a high place, we can jump papunta dun sa river namin. Pero ngayon, we cannot do it anymore. Bakit? Kasi kunti na lang yung tubig. Dati, hanggang dito yung water, ngayon hanggang knee na lang namin, hanggang tuhod. So, tatalon ka pa ba nun? Pero elementary si Teacher Bell, dito pa kami nun, pwede pa kaming tumalon. Ang sarap-sarap maligo sa ilog. Pero ngayon, lumaki na ngayon si Teacher Bell, hindi na siya elementary, pero umunti din yung tubig, naging hanggang knee na lang. O so lalo na tayo ngayon. Dapat tipirin natin yung mga tubig. Okay? Hindi natin nakikita kasi nga laging may tubig sa gripo. Pero pag pumunta tayo dun sa mga lugar kung saan tayo lumaki dati, katulad ko, dun ako nag-elementary, tapos pagbalik ko ngayon, pagbalik ko nung nakaraan, hindi na mataas yung tubig ng ilog. So nauubos yan. Hindi lang natin napapansin. Nauubos din ang tubig. Okay, so wag na natin hintayin na maubos ito ng maubos hanggang sa mawala na tayo ng water. Okay, next. Panatilihing malinis ang mga katubigan. Wow, look at this place. Wala kahit anong basuras kasi hindi sila nagtatapon ng basura. Kahit dito sila magtapon sa may lupang ito, sa may sementong ito, kapag kahit hindi ako nagtapon sa mga ilog, doon lang sa may daanan. Pero pupunta pa rin yan dyan sa may ilog. Kaya dapat kahit huwag kayong magtatapon sa ilog, huwag din kayong magtatapon sa lupa. Kasi yung mga basura na tinapon nyo sa lupa, mapupunta din yan sa ilog. Okay? So dapat ay huwag magtapon ng mga basura sa mga tubig at sa mga lupa. At natin itong i-maintain. Okay, next. Huwag magtapon ng basura sa dagat, ilog, lawa o sapa. So nagpunta sila ng beach. No, so ito yung mga nagamit nilang bottle. So kailangan nilang dalhin ulit pabalik ng bahay para itapon. Hindi yung iiiwan na lamang diyan sa beach. Okay? Dapat ganun din kayo. Okay? Malaki na kayo ha. Big girl and big boy na kayo. And good girl and good boy. Okay, next. Sundin ang wastong pamamaraan sa pangingisda. So follow yung rules para sa pangingisda. Hindi maliit na mata ng net, ng fish net, hindi man maliit na hole, dapat ay malaki para yung mga small fishes, they still have time to grow. Okay po? And huwag overfishing. Kasi kapag overfishing, hindi nararami ang ating isda. So, dapat alam natin yung mga rules sa pangingisda. Okay, next. Bawal gumamit ng dinamita o lason sa pangingisda. Okay, eto yan, yung fish bombing, dapat ay hindi gagamitin. Kasi pag nilagay mo yan dyan, pati yung mga isda na nangingitlog, pati yung baby fish, pati yung mga corals, mamamatay dahil dyan sa dynamite fishing na yan. Okay, next. Makiisa sa paglilinis ng mga ilog at mga baybayin. So, paglaki nyo, siguro mga high school kayo, magkakaroon kayo or college, magkakaroon kayo yung makakasali na kayo sa mga ganito yung clean up drive sa inyong river, clean up drive sa inyong beach, sa mga dagat. Okay? And pwede rin clean up drive diyan sa inyong kalsada. Okay? So yan yung dapat ay makikiisa kayo sa mga ganyan. Okay. Tapos na tayo. So yun yung sa yamang tubig. Okay, now get your civics book. Civics book and open it on page 242.
Okay, write happy face if you are doing this one, and sad face if not. If you're doing it, write happy face, and sad face kapag hindi. Okay, number 1, you are helping in planting and maintaining yung mga halaman sa paligid nyo. Nag-help daw kayo mag-plant at mag-take good care ng mga halaman, ng mga plants sa inyong surrounding. Happy face or sad face. Next, number 2. Number 2, itinatapon ko ang aking basura sa wastong lalagyan. So, tinatapon mo daw yung trash mo. You are throwing your trash in the garbage bin. Okay? Happy face or sad face? Are you doing it? Happy face. Kapag hindi mo ginagawa, sad face. Okay? Next, number 3. Isinasara ko ang gripo kung hindi ito ginagamit. You're turning it off the faucet if you're not using it. Ginagawa mo, happy. You're not doing it, sad face. Hinahayaan mo lang. Okay, next. Ibinabaon ko sa bakuran ang mga nabubulok na basura. Okay, meron yung katulad ng compost pit. Nilalagay nyo yung nabubulok dun sa mga bakuran nyo, dun sa inyong halaman, sa labas dun sa may lupa nyo. Yung mga nabubulok. Kung ginagawa nyo, happy face. If you're not doing it, sad face. Okay, next, number 5. You are helping in the program dun sa tamang pagsisegregate ng trash, ng mga basura, ng trash. You are doing the segregation ng basura. Happy if you're doing it and sad face if not. Okay, now, next page, 243. You are going to circle the, what's this? Puno, the tree, if it is about pangangalaga sa yamang lupa. Okay? How to take good care. If the sentence tells how to take care, the, what's this? Yamang lupa. Yung yamang lupa. Land resources. Kapag naman about sa water, you are going to circle the fish. Okay? So number 1, planting trees. Lupa or tubig? Lupa is the tree or fish yung sa tubig. Okay, next, number 2. Following the rules in fishing. Following the rules in fishing. Lupa or tubig? Next, number 3. Do not throw trash sa mga river and ocean. Okay, lupa or tubig? Next, number 4. Sumunod sa mga babalang nakasulat sa parke at pook pasyalan. Follow the signage in the park and amusement park. Next, number 5. Follow the project of the municipal about tapat ko, linis ko. Okay, choose yan. Sa lupa ba o sa tubig? Number 6. Palitan ang mga pinutol na punong kahoy sa kabundukan. So kapag daw nag-cut ka ng trees, you're gonna plant ng kapalit niya. Lupa or tubig. Next page, 244, continuation. Gumamit ng tamang paraan ng pangingisda dulad ng paggamit ng lambat na may katamtamang laki ng butas. Okay, you're gonna use the fish net with the correct hole. Okay, land or water. Number 8, makiisa sa program ng pamahalaan about sa illegal logging. Okay, yung mga no illegal logging and planting trees. Number 9, do not throw garbage sa mga lawa, ilog, sapa.
Land or water. And number 10, follow, parang inulit lang to. Follow yung mga rules sa pangingisda. Yung right na paraan sa pangingisda. Okay? Land or water. Okay, thank you. That's all, everyone. Thank you and see you tomorrow. Oh, wait. For our assignment, study for our quiz tomorrow, take a picture of pages 242, 243, and 244 and send it in our class dojo. Thank you, everyone, and see you tomorrow. Bye.